Ang kasalanan po yan. Hindi po natin pwedeng gawing illegal yan. Kung immoral, kahit kailan, hindi pwede maging legal. Ang problema sa atin ngayon, yung atin pong kongreso, ginagawang legal ang immoral. Ibig sabihin, makitid masyado ang ating mga pananaw. Limitado. We don't consider the next generation. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-Youthy. It is always nice to be seeing you once again. Welcome na naman po sa ating channel. Usually, ang ginagawa po natin sa Youthy, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. Pero sa ating episode ngayon, this is actually related with our last video reaction patungkol po sa Sugal. Ayan. So, ito na naman po ang ating episode ngayon, isang GMA 7 debate. Ano po, kung maalala nyo po, this was really popular in 1990s, late 1990s yata hanggang early 2000s. So, I think Thursday night, dahil pinapanood po ito ng papa ko lagi, I remember. So, ang topic daw po nito actually is, masama nga ba ang wedding? Ayan. So, noong mga panahon na ito, so siguro malalaman natin maya-maya based on the context. Kasi, yung wedding po, para po sa kaalaman po ng lahat, naging malaking issue po yan. Lalong-lalo na po nung panahon ni former President Erap Estrada, ay naging issue yan ng mga maalala ko sina Charlie Atong Ang and then syempre si Luis Chavit Singson nung mga panahon na naging witness po yun nung nagkaroon po sila ng impeachment court din po sa Senado noong 2000 hanggang 2001 kung di po ako nagkakamali mga ka-Youthy. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So paalala lang po, bago po tayo mag-umpisa, kung nagustuhan niyo po yung mga ganito po mga content political debates, dahil marami po tayo nito sa ating channel, sana po ay i-click niyo naman po yung like. Yung ibig sabihin po ng like, nire-recommenda niyo po yung atin pong contents, iba pa pong mga viewers po ng YouTube. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. At sa ating mga marit pare, kahit na umaga na, magandang umaga po sa inyo. Nanonood sila ng debate. Mainit ang ating panahon at ang ating daming topic. bisita sa ating booth, ano ha? Naku. Aba, okay na okay. Pero ngayon, mga marit pare, meron tayong mainit na naman na tatalakayan natin. Ito po ang ating debate topic ngayong gabi. Masama ba ang wedding? Naku, anak ng wedding. Okay? Well, dalawang panel natin ngayong gabi. Dito sa nagsasabing masama ang wedding. Ang Akbayan Party List representative, si Congresswoman Eta Rosales. Okay. Dito naman sa panig nagsasabing, hindi masama ang wedding ay ang congressman natin from the 2nd District of Caloocan, si Congressman Luis Baby Asistio. At, well, kasama din ho natin isa pong periodista. Kaibigan po natin, naging gobernadora po ng isang probinsya, the province of Isabela. Akalain mo, i-recall na naman nila. Talagang Oh my walang God. tigil yung mga ginagawa nila dyan. Ano ha? Okay. Awardee po siya ng 3rd parangal para sa mararangal. Krusadang Bayan Laban sa Wedding, si Governor Grace Padaca. Grace, welcome. And nakatapat sa kanya, isa na naman representante, this time from the 2nd District of Sorsogon, si Congressman Joey Solis. Okay, Joey. At kasama ho natin, mga kaibigan, isa pong senior pastor, the Lord's Vineyard Covenant Church. Ang presidente po ng National Reform Association, si Pastor Butch Belhica. Katapat naman ni Butch ay House Deputy, isa na naman representante, House Deputy Minority Floor Leader. Pero head rin siya ng The Loved Flock Catholic Charismatic Ministry, si Congressman Bingbong Crisologo. At Maring Winnie, mayroon tayong importanteng resource person ngayong gabi, no less than the Director, Police Community Relations Group, si General Joel Golchao. Okay. Let's set now the guidelines here before we start. Ano bang ibig sabihin ng masama o mabuti? What are we talking about here? Bakit mo sinasabing Nakakabuti ba masama? o nakakasama? Ano pinag-uusapan natin? Just a lead Hindi siya argument. nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng ating kultura. Ang wedding. Ang wedding. Oo. Oh, baby, Okay. bakit mo naman sinasabing Sinasabing hindi masama? nakakaunlad. O nakakaunlad ba sa... Hindi ko sinasabing hindi masama. Ang sinasabi ko,
sa aking paniniwala, may buting idinudulot, subalit ayaw kilalanin. Ang tinitingnan lang yung nakakasama. Yun lang sa tanong natin eh. Ano yun Masama. ano yung mabuting idudulot, Congressman? Let's say for example, we in Congress, although we were against it, nilabanan namin yung VAT, increase of VAT. Lahat ng tao rito, magbabayad ng buwis. Miski wala kayong pakialam, magtataas at magbabayad kayong buwis. Samantala kung ililigal natin ang wetting, it is a voluntary taxation. If you want to play wetting, bet on wetting, you pay taxes. If you don't want to bet on wetting, you don't have to. Anong sama nun, Grace? Governor Padaka, anong sama nun? Hindi po gano'n ang pagkakaintindi ng mga karaniwang tao na tumataya eh. Ang pagkakaintindi nila sa mga nanlilinlang sa kanila ay yayaman sila kung tataya sila sa wedding. Kaya hindi na sila nagtatrabaho ng husto dahil meron silang false hope na Ayan. sila nga ay katama at gaganda ang kanilang buhay. Ayan. Then let's hear Joey first, Joey. Let's hear from Joey. Ano? Ganyan nga ba ang nangyayari? Nasabi ni Congressman Sistio na per se, may masama, may hindi masama. No? Sa akin, hindi masama ang waiting kasi napakarami pong empleyado, makaraming tao nakikinabang po sa waiting. Kung kayo sa taga-probinsya, hindi masyado rin sa Metro Manila, libo-libo ang mga tao na nagsisweldo po sa sweating. Okay. So, na otherwise, hindi kayang bigyan ng trabaho ng gobyerno. So may benepisyo May ang benepisyo. nangyayari. Kumpletuhin lang natin. Okay, good. Butch. Kaya nga ho, delikado na dahil libo-libo na miyembro ng sindikato. At manghihiram na lang ako sa mga kaisipan ng mga matatandang statesman, katulad ni George Washington. Sabi ni George Washington, ang sugal ay anak ng greed, ng kaswapangan. Kapatid ng kasalanan at ama ng kapilyuhan o katarantaduhan. Ayun. Ngayon, sabi naman po ni Tomas Jefferson, sa katarantado. gambling corrupts our dispositions Okay. and teaches us the habit of hostility against mankind. Okay. Doon naman si Benjamin Franklin, the greatest Butch, statesman. mamaya, dagdag natin yan. Pakinggan muna natin si Bing Bong. Ayan, Okay. sinasabi nung ministry niyan. The same, Bakit kayo ministry, sinasabi nyo? Hindi, sinasabi kong masama ang wetting, no? But apparently, ilan administration na nagsasabi masama ang wetting, they have tried to stop it. Even this administration cannot stop it. Now, kung hindi natin maihinto, if the chief executives, the authorities cannot stop it, might as well legalize it at pakanabangan. Ayan. Okay, ngayon, alam niyo mga marit pare, pinag-usapan namin dito, everybody agrees that by itself, gambling is bad. Pero, ang sinasabi, ang sinasabi dito, meron rin good aspects, kaya pag-uusapan natin ang good at saka bad aspects. Tanungin na natin diretsahan si Baby. Pagka ang wedding ba nilegalize, maganda na. Hindi na masama. Lahat ng sugal, supposed to be per se masama. Oh, pero pag legalize, Pero maganda. pag niligalan na, Aha. hindi na masama. Bakit? Paano yun? Now, sasabihin na it's immoral because gambling is gambling. Pero pag sinabi ng Kongreso na hindi, we allow you to have a franchise, pwede na. Aha. Oops. Sa aking nakikita, ang lahat ng sugalan dito sa Pilipinas na inuprabahan ng Kongreso, immoral eh. Ang hindi lang immoral, ang wetting. Bakit? Well, I'll give you an example, no? Sabungan. Dati, Sabado at Linggo lang yan eh, no? Mag-uumpisa sabon ng alas 4 ng hapon, matatapos ng alas 4 ng umaga. So in other words, yung padre de familia, nandun na sa sabungan. Maghapon. Magdamag. Yung casino, 24 hours. Nandun na, maraming nakita dyan. Saka dami ng kasino ngayon. Oh, tama. Karerahan. Mag-uumpisa ng alas 10, alas 11. Matatapos din ng alas 10, alas 11. Anong sumba to pag ito, tapos Baby? ang In wedding, other words, naku, eto na. imbis na doon sila sa kanilang pamilya, nandun sa sugalan. Pag wedding, nasa While kabili. ang weteng, si Mang Juan nagsasaka sa bukid. Darating yung kobrador, Mang Juan, tataya ba kayo? O, napanaginipan ko. O, ahas. Kaya tataya yun. Taya mo ako ng piso sa 8. Ay, kompyan mo sa 8. Pagkatapos nun, alis na yung kobrador, yung magsasaka, tuloy ang kanyang pagsaka. Kita nyo na yan.
Okay, mga kayuti. Very interesting. So, ang nakikita po natin dito na punto so far ng mga pro po sa wedding. First of all, mga kayuti, I'll be very humble to admit to you na wala po akong idea ano po itong wedding. Hindi ko po alam kung paano po nananalo, anong sistema, pero ang kaunting idea ko lang po, based on narinig po natin, na para siyang siguro parang patayaan din po pala, and then numbers game din po siya. So, I am not sure how different it is with the lottery, sweepstakes, swertres, mga kayuti. So, hindi po ako ganun ka-familiar. So, please comment below para po ma-educate ako at ma-educate din po yung iba pa po ng mga viewers natin. Pero like what I said, so, tatayaan mo yung number and then I'm guessing everyday po na may bolahan po ng ganito. So, ang sinasabi dito so far, at least sa context ng kaninang napag-uusapan at narinig ko yung Nokia 3310 siguro yun. So, this is around the early 2000s po mga kayutri. And around this time, most likely, syempre, hindi legal yung wedding. Pero marami, based po sa yung mga pro kanina, nagsasabi na maraming empleyado. So, marami talagang nagpapataya at nagjo-join po nito. Pero I like how Maring Winnie summed it up earlier, at least yung stance nga po ng pabor, na admittedly, agree naman sila na hindi ito mabuti. Pero just a bit shaky, I think, yung perspective dito ni Baby Assistio in saying na magiging good na ito kapag na-legalize na. Ay nako, fast forward po sa ating pong panahon ngayon, napakarami ng mga uri ng pagsusugal ang legal. Kaya nga po, di ba, sinasabi nga po natin. And actually, yun po yung nag-trigger po sa atin pong episode ngayon. Yung dahil sa post ni Kulas na isang Filipino citizen na nakababayan po natin na nagreklamo nga na bakit napakadaling i-cash in, i-cash out yung mga e-wallet apps po natin sa mga online gambling. Kumbaga ang punto is napakadali tuloy para sa ating mga kababayan na lustayin yung kanilang mga pera sa mga online po ng mga betting sites, mga gambling sites, mga kayu3. Actually, naglipaanan na po talaga sa ating panahon ngayon. Both sa online, yung mga ads po ng mga patalastas, nasa dyaryo, ayun talagang heavy po yung pag-promote po ngayon, pati yung ating mga celebrities. Ano? Parang nga namang walang masama kasi Parang wala. patuloy siya sa trabaho niya, di ba? Hindi siya magdamag na nagpupuyat dun sa ibang In other words, lugar. compared to other forms of compared to gambling. other May forms home of service, gambling, may home service. Oh my Pero gosh. problema natin dito siguro, baby, di ba? Yung wedding kasi, para yung mafia. Si Wedding Lord, parang Godfather. No? Kontrolado nila, kaya nilang makontrol ang politika, ang kultura, ang ekonomiya, ang papatakbo ng isang probinsya. Ano naman ang sagot dyan? Okay, Joey naman. Okay, sige baby. Punto kayo, no? Yan ang sama ng wedding. Kung illegal. Pero kung magiging legal, hindi na makakapasok yung sindikato. Pero ang problema rin natin, pwede ko lang ba sagutin yun? Kaya ho illegal dahil masama. Baliktad ho yung premise nyo. Pero pag inaprobahan namin sa Kongreso, Legal na. illegal na. Hindi na masama. Illegal na yan. Ang immoral naman ang ginawa nyo. Immoral ang ginawa nyo. Bakit? Kaya nga, Sandali lang. We are best friends Hindi, sa ganito power. kasi, lumalayo tayo. Wait. Okay. Values ang pinag-uusapan dito. Yung values ng sugal. Ang Yep. wedding, hindi ka nga umaalis sa trabaho mo. Physically, walang nangyayari sa'yo dahil tumaya ka lang. Pero, yung kaisipan mo, binubulok niyan, ang damdamin mo, wealth without work, without character is disastrous. Ayun. Oh! Okay, Joey naman. Sabi ko tungkol sa I would like to react na sinabi ni beautiful governor. Grace. Beautiful governor of Grace pala. Isabela na hindi raw nagtatrabaho na kasi waiting na lang inatupag. Hindi po totoo yan. Kasaya rin sinabi ni Congressman Asistio na hindi na sasagabal ng wala na silang pantaya kung hindi sila magtrabaho. Ang punto ko dito, dahil hindi po legal ngayon kung kanino-kanino lang napupunta. Pero the industry is about 30 billion, sabi ng Monsignor, sabi ni pare, even more than the Pangkor. Kung immoral ang pag-usapan natin, di lahat na, sa Pilipinas talaga, kung yan pananaw natin lahat, yan. Pero bigyan ko kayo ng example ng mga matatanda. Nung araw ho, military ako. Nanghuhuli akong waiting. Ang nagagalit sa akin, yung matatanda. Sabi niya, bakit hinuhuli mo? Including my mother. Sabi niya, bakit yung mga milyonaryo nakakapag-casino? Eh, kami, counting diversion namin, barya-barya, ba't hinuhuli nyo?
Oh, ano ang sagot doon? Ano ang sagot doon? Kasi parang sinasabi nila, yung weteng, gambling para sa mga mahihirap. So, may class difference. So, dapat payagan kasi yung casino pinapayagan. Baliktad. Ang problema, yung sinasabi natin, hindi ba? Pagka hawak mo, ikaw si weteng lord, hawak mo yung pulis, hawak mo yung mayor, hawak mo yung governor. Tingnan mo na, we're going around in circles, Eta. But isn't that because you have a wetting lord only because It is illegal. Oh, but if it becomes illegal, wala na yung wedding lord. Hindi. Baka magkaroon ka ng legal gambling mas lord. Mas malalim yan eh. Exactly. Bakit? Malilegalize mo si gambling lord. Kala ko under government. Because even Hindi, it's a because soul of corruption. It will be under the supervision of the government already. Kagaya ng wala paglo. ng wedding lord. Yes, and the Okay, before we continue. So, of course, sa side po na pro sa wedding, the assumption there is if it will be under the PAGCOR, then everything will be fine. Actually, syempre po, part po yan ng sinasabi natin na yung presumption of regularity. All things held being equal is okay na, no? Magiging tama. Lahat smooth sailing. Pero ang ganda po ng nasabi kanina ni Oscar Orbos sa kanya pong interjection kanina, sinabi niya kanina na would that mean na yung mga gambling lord or wedding lord, hindi na sila illegal, magiging legal wedding lord. So I think this is a peak mga ka-youth. Parang time machine po itong ginagawa natin. Nasa ating society nga ngayon, as mentioned, yung online gambling po, yung sugal in general. Tanggapin na po natin, embedded yan sa ating pong kulturang Pilipino. Maging sa mga noon pa, Cara Cruz, Sapong, at iba pa. Mayroon na po talaga kahit noon pa man, panahon pa ng mga Espanyol, mga ka-youth. Pero the point here is, coming from the pro, sinasabi nila na we could make taxes out of it na imbis na magiging illegal siya, maging underground, di pakinabangan na lang ng gobyerno. That's what they're saying. Quote-unquote, they're relying on practicality of it para, kumbaga, maging financially beneficial naman po sa atin. Kasi nga, as mentioned, during this time, at early 2000s, 30 billion daw, na industriya. Napakalaking halaga po. On the other hand, maganda rin yung na-mention ng pastor. Actually, si Pastor Butch is the father of Greco Belgica, mga ka-youth. I like his perspective banking on the morality of it. Kasi sabihin na natin na legal siya. Sabihin na natin na nakakabigay siya ng additional income, employment opportunities. But then again, is it moral though? Sabi niya na kinakailangan ng effort sa ating mga nare-receive. Hindi yung easy money dapat yung magiging focus natin. And that's the moral aspect of it, mga ka-youth. And the problem, even with government, no? There are problems of katiwalian. For that of matter. corruption in government. For that matter, we should abolish the entire government. Pagka gano'n rin it's lang. patronage. Kunin lang natin yung reaction ni General Golchao. I mean, would the police take a position as to legalizing it or not legalizing it, General? As representative ng PNP, hindi kami magte-take sides. Trabaho ito ng ating legislators para gumawa ng law. If there's a law, kung sabi nilang illegal ang gambling, we will intensify our campaign against illegal gambling. Timo na, General. Pero sa palagay nyo, kung ginawang legal ang wedding, mas mahirap ba ang trabaho nyo o mas madali na ang trabaho nyo? Well, marami nagsasabi kung malegalize ang wedding, mas madali. kukunti na ang trabaho namin. Yeah. Hindi na kami, konti na lang yung mga PNP personnel na ma-deploy for anti-illegal gambling. General, I will have to ask, kaya bang pahintuin ng pulis ang wedding? In the past, That's a good question. marami tayong ginawa, napahinto din yan. Kaya lang it took days or weeks or months only. Pero bumabalik. Bumabalik. Timo na, meron bang probinsya dito sa buong Pilipinas na wedding free sa ngayon? That's a good question. Well, I would say, ang wedding dito lang sa Luzon. Doon sa Visayas and Mindanao. Iba naman. Ibang klase. Mga pusoy-pusoy. Masyaw. So everybody has their game. Yes. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Pero Grace. Sige, alam mo yung, kung titignan mo yung economic aspects, no? Lahat ng mga state na may linegalize silang gambling, siguro dahil hindi nila mapahinto, look at Macau. It's a small state, but it's a very progressive economy. Look at Nevada. Pero, Bingbong, para bang kayong tatlong congressmen, no? Of course, nandito rin si Eta, no? I was once in Congress. But yun na bang attitude natin kung hindi natin masugpo at may mga masasama, illegalize na lang natin? Hindi. Ayan, That's a good pag-uusapan natin yan pagbalik natin. That's a good point. Oh my. Baby. Yung tanong natin kanina. Na ang sama na sinasabi ko, masyadong lumaki itong wedding.
yung mga nangangapitan, yung gambling lord na sabi nyo, malaking malaki. Na ang kalakihan nila, they can influence appointing even provincial commander, they can win and make a candidate. Legalizing it is the solution to this? Legalizing it Kasi wala na. is the solution. Kasi Wala na silang pera. hindi sa walang pera. Out na sila. Or we can have a bidding, hindi ba? There will be a process. Magiging transparent. Hindi ba, oo nga naman, recently, hindi ba, may mga news na mayroong nagsusumbong, na mayroong high political official na involved dito sa weteng, ang M1, M2, JS7. Sa palagay nyo, sino si M1 at saka si M2? Congressman Asistio. Alam mo, Mare, no? Una, I never argue sa mga layman, no, sa simbahan. Never with any Christian association. Hindi And I'm naman sure- no, simbahan na I'm nagsabi sure. na may M1 and M2 eh. No, I'm sure that Police ang nagsabi. Bishop Cruz. Archbishop. is all good intention. Lahat ng mabuti. At ako'y hinahanga ko yung krusada niya, no? Subalit hindi ko po pwedeng sabihin dahil wala naman akong facts. Sino yung M1, M2. Baka kayo mas alam niyo pa kaysa sa akin eh. Tanungin natin si... Okay, Grace, you want to say something? Okay. Sino sa palagay nyo ang M1 at saka M2 governor? No idea also, ma'am. But I just like to react to what Yes. Congressman said earlier na masyado nang malaki yung mga gambling lords na yun na nga, kinokontrol na nila ang marami sa ating, Diyos sa ating ko. bansa. Ngayon, kung ililegalize ang weteng, kaya naman sila lumaking ganyan dahil meron din naman silang mga protector sa gobyerno eh. So kung ililegalize natin Tama. ang weteng, sila rin lang naman ang magpapalaki sa isa't isa. The same thing po. Bakit hindi pwedeng mangyari ang Sa congressman? pagkakalam ko ho, maraming mga grupo na hindi na individual gambling lord, korporasyon na. Ang problema, hindi sila nakaregister kaya hindi sila nagbabawi ng buwis. So, pag nilegalize natin ang wetting, ang mangyayari na sa inyan, magbabayad na sila, nakaregister na yung grupo Susunod niya, nila. Ate mo na, ang ano susunod niya, mangyayari? lilegalize mo ang prostitusyon. Lilegalize mo ang drugs. Lahat na may korporasyon. Dito sa pag-uusap natin ito. Pag-uusap natin ito. Brother Boots dyan, no? Pinag-usapan natin, Weteng. Dapat wag naman uuna ni Brother Boots. Yung tungkol sa legalization ng drugs or prostitution. I think you should not be putting words sa into pag-uusap the natin mouth ito, of the parang wala lawmakers. tayong Diyos eh. Di ba? Parang meron tayong Pare. sarili nating moral eh. Pare. Parang tayo nagsiset ng sarili Pare, nating wag mga mo standards. kaming moralizing. Dahil alam mo, No. pare-pareho tayo Lahat ng nakakilala sa batas Diyos, na eh. ginagawa natin, Based on morality. kaya tayo nagkakaganito dahil masama ang mga batas na ginagawa ng Okay. Kongreso. Wait. Okay. Yata, you're a congresswoman. Okay. Walang moralidad eh. Parang dito sa ating pag-uusap na ito, Siguro- wala ang Diyos. Suriin muna natin. Sa'yo lang ang may Kasi- Diyos. Wait. Okay yun, ah. Bingbong. Wait. Alam niyo, yung weteng, Ikaw, Diyos. Oh my God. the way I understand yung weteng ngayon, namamanipulate yan eh. Yung numbers game, namamanipulate yan. Of course, sinasabi nila na yung ibang game, yung lotto yata, mas transparent. These are the arguments kung bakit, Gawin natin kung illegal mo, gagawin mo. Ang problema natin dito, ang regulatory system natin, napakahina. That's just one question. No? The other problem here is that just because hindi mo makontrol ang weteng o ayaw i-control ang weteng, So, illegalize mo na lang. i-legalize mo. I agree with, Alam hindi mo- pa, teka muna, hindi pa ako tapos. Si Roy Lugoles, tama yung sinasabi niya eh. If you can't beat them, you join them. But does that mean to say that weteng by itself is correct? No, sandali lang. Weteng breeds a particular kind of culture. Ang mga tao Yes. umaasa sa weteng, pero yung weteng lord, kontrolado niya. Okay, Kontrolado everybody niya. is talking about wetting lord. Gusto kong malaman dito sa side na ito. Kung malegalize ang wetting, ano ang mangyayari sa wetting lord? Ando doon pa ba sila, pero legal na ngayon sila? O wala na sila ang gobyerno? Ano ba ang mangyayari? Well, first, May siguro, proposal yata it will depend. si Baby sa bill niya noon. What was the framework sa bill Nag-file mo, ako Baby? ng bill Okay. nung 11th Congress because I was the vice chairman of Games and Amusement. Government na ang financier dito o private person? This is private. Private pa rin. Ang proposal namin, hindi ka pwede mag-operate
kung hindi ikaw ay tiga-probinsya, let's say in Pangasinan. You can operate in Pangasinan if you are from Pangasinan so that you will be answerable to your province mate. Okay. O ikaw manglalamang ka. So alam namin kung magkano ang koleksyon sa Pangasinan. Ngayon, Sino ang magre-regulate sa kanila, if I may ask? ang magre-regulate sa kanila gobyerno because government, I believe, and I agree with my compadre here, Butch, that government does not have the vested right to operate gambling. They should not operate. They should not But they operate. must regulate. They must regulate. Okay. So That's what provincial happened government, in Las Vegas. is it the provincial government or national government? Provincial government, national government, because through franchise in Congress. Now, when we talk of syndicate, that was Las Vegas before. It's a syndicate, run by syndicate. But in the end, pag legal na nakikita, nawawala na yung syndicate eh. Kasi, Di ba pag legal ang nagdaya syndicate ka na ngayon? nagdaya ka na, no, hindi ka na pwede. pwede. Alam mo, ang Sa mga Las capital Vegas? doon, mga 20 bilyon, 15 bilyon, too big, masyadong malaki Okay. para madisgrasya yung hanap buhay ng isang negosyante. Okay, how do you answer that? Alam mo, ang weteng, di ba, ginagamit ito as an instrument sa pagpapatakbo ng mga kandidato sa eleksyon, sa pagkontrol sa mga tao. You legalize that. You legalize weteng. You only make it transparent. But the control over yung mga kandidato at saka yung mga local people will still remain. Alam At mo, saka yung Eta, control din, baby, dun sa mga How will the it little remain? people. How will it Bago remain? mo napunta Why, rito. Eta? My goodness, even if it is legal, you just make your gambling law Hindi, legal. pero hindi ka na nagbibigay ng bribes under the table. Wala nang dahilan eh. But do you think Hindi ba? that, Okay. Wala nang mga Grace. bribes. that the governor in that proposal of Congressman Asisio, sila kaya ay they will yung ilalayo nila kaya yung sarili nila or makikialam din pa rin din sila doon. Hindi na sila yung tatanggap. You have a piece of the pie eh. But the government has the otherwise, piece of the pie. if we do not give the local and the governor and the police will not have a piece of the pie in the revenue collection, then it will not succeed. Okay, Butch, are we not creating a bigger monster here? Hindi, Butch. yeah, kasi ganito yan eh. In the first place, tama yung sinabi niya, government should not have anything to do with gambling. Hindi tayo dapat makialam dyan eh. Dapat hindi natin. Now, kung meron man tayong i-regulate, yung mga lottery na mga sweepstakes, nung araw, kasi lumalayo tayo sa kasaysayan gambling rin yun eh. Yung lottery, nung araw, yung sweepstakes, may kabayong tumatakbo. Ngayon, unti-unti, ngayon, wala na yung kabayo. Bola na lang. High-tech, Kasi, okay. ngayon, pagkatapos nilegalize natin ng casino. Tapos gobyerno pa nagpapatakbo. Kailangan, pagka ang stand natin, masama ang gambling, lahat ng klaseng gambling, wala dapat yan. Okay, Jonathan. This is industry already. While it's an underground industry, which are acceptable by the people. Akseptado ng Tama tao ba yung mga eh. figures doon? Napakaraming Congressman? hindi ko Understated. alam kung tama yun, pero siguro malaki yun. Oh, Grace, Mas malaki Governor pa. ka, tumatanggap ka ba ng 500,000? Ang magkano yun? Not, Ma'am, of course. Kaya lang ho naririnig ko parang konti pa nga yung mga sinabi sa figures. Kung sa congressman, baka kalahating milyon. Yung nakalagay doon, 100,000 lang. Grabe. 150,000. Hindi depende nga sa my. laki Sa ng congressman, lalawigan. hindi ko, dahil sa distrito ko, sa Quezon City, wala naman weteng doon. Wala. So, paano Bukis sa meron makakatanggap doon. ang Saan congressman mayroong doon? weteng? Walang weteng ang Hindi muna. Paano? That's very interesting. Grabe, no? Kung sinasabi niyo, Congressman, na walang weteng sa distrito niyo. Paano Bakit wala? niyo nagawa yun? Bakit wala? Oh. Well, hindi tanggap ng tao doon sa amin. Hindi Is it tanggap because na the mayor or you or the councilor don't like? Well, Hindi, ang Metro Manila kasi ang hilig, bookies. Ha? Bookies ng High Line. Metro ng Manila, Ayan. wala. This all More adds up na, sophisticated. pare. Ito yung makikita mo ngayon dito na ilan administration na ang sumubok na patayin ang weteng. And yet, kahit na illegal, it still prospered. Bakit? It means to say, people still bets. No? Tumataya pa mga tao. Pagka tumataya ang tao, ibig sabihin, tanggap ng mga tao ang weteng. Yun Tama. ang gusto Pag-usap, nila. let us listen to this. Very interesting perspective here. May assumption po kasi si Mr. Quisologo na dahil ang mga tao tumataya, tanggap ito. But the thing is, granting without conceding, tama yung sinasabi niya, sang-ayon tayo doon. Dapat bang ipagpatuloy kung talagang tanggap ng ating society, ng ating lipunan, ang mga ganitong uri ng pagsusugal, tanggapin na lang natin? Kasi ganyan yung perspective nila di ba? On this
sides. Pero ang question nga dyan, and I like the perspective of Pastor Butch kanina na sabi niya, na ang mga batas po kasi na ginagawa sa Kongreso, link po yan sa ating moralidad. Etong fact na we have already legalized casinos, ibang mga betting sites, even today mga ka-U3 weteng po hindi, pero marami na po ngayon talaga, mga casino at iba pa, ang regulated na ng ating gobyerno mga ka-U3. Pero ang question po kasi dyan is, natanggal ba yung mga pagsusuhol, yung mga protector, natanggal ba mga ka-U3? Pero sa mga nakakaalam po natin ng mga ka-U3, mga viewers po natin, please comment below, what do you know about this? Agree ba kayo na tama o okay lang na kumbaga i-encourage pa natin for government revenue ang mga sugal katulad po ng wetting, iba pang mga numbers game mga ka-U3? Cesar, okay. Si Cesar. Talaga pong hindi man po nakakasama ang wetting dahil marami nga pong natutulungan. At yan po parang parte ng ating kultura. Nama natin sa mga unang panahon pa. Maraming gobyerno ang nagdaan, hindi po napuksa yan. Mas magaling na pong illegalize. At makakakawa ng buwis ng gobyerno, lalawak ang matutulungan ng wetting dahil magamit ng gobyerno sa ibang mga proyekto. Imbes na yung mga private property. Okay, Yuri. Kung patuloy po itong tatangkilikan ng mamamayan dahil sa ito ay source of living nila, manifestation po ito na ang gobyerno ay walang economic and political stability. Let's go. Okay, Jasmine. Political power. Pag na-legalize po ba yung wetting, how can we assure na yung pera na malalabas ay hindi mapupunta sa bulsa ng gobyerno? Na magagamit pa rin ng tao? Sagutin. That's a very legitimate question. Sagutin mo. Tulad ni Congressman Asistio, nag-file siya talk to ng the House camera. Bill. Ako nag-file din ako to legalize it. Pero doon, nakasaad na doon, naka-earmark na itong pera na ito na malilikom sa buwis. Kung estimate natin ngayon na is about 50 billion, 20% ang tax niyan, that's about 10 billion. I-earmark na natin yan sa health, welfare, at saka sa law and order, against drugs. Naka-earmark na yung per percentage. In other words, kasi nakikita na may pupunta pupuntahan sa na gobyerno. Naka-allocate na. Does that answer your question? Who was the one that asked the question? Pwede ko ba Jasmine. dagdagan yun na yung tanong Sige, niya Big Bang, doon? Yes, please. Ang tanong niya kasi, how will it be assured, no? Unang-una, depende sa iboboto ng mga mamamayan na presidente, governor. That's why they have to vote wisely. Pangalawa, yung tanong niya yun na, paano mo tinatanong kung magbabayad kami ng buwis, sigurado bang pupunta sa mga mamamayan yan? So, yun ang magiging ano. So, it will all depend kung sino ang iboboto ng mga tao na hawak ang ating gobyerno. Pero siguro beyond that also, kasi hindi lang usapin na kung sino iboboto ng mga tao. I remember si Erap, I mean, he was impeached and part of yung impeachment niya had to do with yung Hueteng, problems of Hueteng, di ba? Natapos na yon. He's on trial. Hanggang ngayon, hindi pa nalulutas yung problema ng Hueteng. No? So, usapin pa yan ng political will, no? Usapin ng political will ng pamahalaan, ng mga tao sa pamahalaan. In the meantime, yung problema na sinasabi natin, na yung Hueteng kumokontrol dun sa pagpapatakbo ng probinsya, ito nagko-contribute dun sa criminality na umiiral. Kaya para sa akin, yung mga maliliit na tao na nakikinabang sa Hueteng, baka ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kahirapan sa ating lipunan dahil dun sa patronage politics na kung saan yung Hueteng kabahagi nito. Dagdagan ko lang Okay, po yung sinabi ni Congressman Rosales. Yung point niyo, Congressman Crisologo, na pag-vote wisely ng mga tao. Dahil sa Hueteng na mamadal yung isip nila kasi uunahan sila ng mga suhol o ng vote buying ng mga politiko na saan ba nanggagaling yung kanilang pinagsusuhol, kundi galing din sa Kaya Hueteng. nga, kung legalize yan, wala na silang isusuhol dahil yung manggaling sa weteng, ibabayad na sa gobyerno. Okay, good. Kaya ba ng gobyerno na ma-regulate yan? Yan. Ano yun ang regulatory mechanisms natin? Paano mong tinatanong? Mas malaki yung problema. Para mong tinatanong, para mong tinatanong na kung magbabayad ba ang buwis sa mga tao, mare-regulate ba ng mga tao, ng gobyerno, yung buwis kung saan pupunta? Yun practically asking. Boots naman. Boots, okay. Boots. Pinakikinggan ko lang yung mga sinasabi ng ating po mga mambabatas. Ninenervyos na ako dahil itong mga batas na gagawin po natin, pamamana po natin to sa mga susunod nating henerasyon. Hindi po lamang para sa atin to. And I shuddered at the thought of the kind of society na darating sa mga kinabukasan kung anong klaseng lipunang Pilipino, sapagkat kahit kailan ang gambling ay hindi naging birtu. Ito ay bisyo. Ang bisyo ay kasalanan. Kahit kailanman, hindi yan nasabing ito ay kabutihan.
Now we are now legislating something that will be transferred to the next generation. And what kind of a character, what kind of society will we have in the next generation? Tama yan. Because we are talking of voting wisely. Pare, Kaya alam ako mo, no? natatakot dahil yung mga mambabatas kong nakikita dito, hindi itong pananaw ko sa mga mambabatas na magpapamana ng mga batas. Pasagot Nasa natin. ating lahi Nasa harap mo sila. Pasagot natin. Isa-isa. Okay. Sige, baby. Inaayos nga natin Kumpare ko yan. si Vince, no? At malapit na kumpare ko si Vince. So maganda po na at least na-balance din in a way yung kanila pong mga debaters dito. Meron from the side of the lawmakers themselves nung panahon na ito. So by the way, na-mention kanina no, about kay Erap. So after na po pala ito no, ng 2001. But going back, so I like how this was evened out a balance of morality and legality and practicality. Yun po basically ang naging tema po ng debate na ito. Na kaya ba natin bilang isang bansa na isacrifice quote-unquote dahil masama ang isang bagay at hindi natin makontrol, hindi natin na-end kahit na meron ng impeachment na nangyari kay Pangulong Estrada dati pa. So, agree ba tayo doon po sa side ng mga pro na legalize na lang natin at least mag-benefit ang government? But on the other hand, dito naman po sa against, sinasabi nila na yung mga regulatory mechanism ng ating bansa, hindi kaya yan. And most likely, ma-perpetuate lang din mga ka-U3 yung same po ng mga issues natin, same na mga problema na kahit pa quote-unquote illegalize natin, kung systemic pa rin yung korupsyon, systemic pa rin yung bribery, ganun pa rin walang mangyayari mga ka-U3. Pero gusto ko lang po i-note dito, isa po sa mga basic po ng mga political theories po na tinuturo po sa political science, especially sa ancient Greek philosophy, yung mga decisions na ginagawa natin, mga policies natin, that is actually reflective of what the masses need and what the lawmakers think are the priorities for that particular society that actually may go against individual moral choice, mga ka-U3s. So isa po yan sa mga hindi ko makakalimutan 20 years ago sa aking pang pag-aaral ng political science. So anyway, let's continue. Ayoko sanang sagutin, kanina pa, ayoko sanang sagutin. Pero lumalabas para kami ang magpapamana ng masamang bid. Ay, hindi ikaw. Dahil Sandali, mambabatas kita eh. Sabi mo, Let him answer. Okay. Ayoko sana, no? But then, meron akong posisyon, ang aking kaibigan at kumpare may posisyon. Ang posisyon ko, kung hindi palawakin ang biyaya sa lahat ng tao, including di mahirap. PAGCOR, ang kumpare ko, konsehal ng Maynila ito dati. Nandun ang PAGCOR, hindi ni-regulate ito yung PAGCOR eh. At least ang PAGCOR, Dapat alisin na rin yan eh. nakapagpagawa sa amin ng artisan well, nakapagpagawa sa amin ng eskwela. Miski masama pa, sabi nga ni Cardinal Sin eh, miski sa demonyo pa nanggaling kung makakatulong sa mahirap eh. Hindi na sa demonyo nanggagaling ito eh. Sa PCSO, sa PCSO, well, that's also a form of gambling. It is. And yet, ang daming natutulungan na may sakit, Ano ito? mga may burial PCSO. So, alam mo, we are not saying that gambling is not wrong. Pero ang sinasabi namin is, kung hindi rin naman mapapahinto, siguro kung magpresidente ng aking kumpare, si Brother Bruce, baka mapahinto na niya. Okay. Pakinggan lang natin si Joey kasi congressman din siya. That's sarcasm. We will do something about Joey. it. Okay. You're John there. Okay. Mabigat itong laban natin dahil dalawang kumpare ko itong kaharap ko. Kasi andun ako sa probinsya. Nakikita ko ang pangaigalangan ng mga pulubi. Sa distrito ko, ang eskwelahan, kalahati lang ang nasa loob ng kwarto. Dahil sobrang estudyante, kulang classroom. Pagpasok mo sa kwarto, nakaupo ang mga estudyante sa diaryo. Now, kulang kasi ang buwis. From 5 billion na ginagawa natin na school building, naging 2 billion na lang ngayon. Ang population natin, every minute for 4 na bata. 2 million a year. Masama yung ating taxation code. Walang kinalaman yan dito sa gambling. Hindi, pagkukulang yan. Kasi makukuha natin, instead makukuha sa gambling lord, makukuha ng gobyerno para ipamahagi dito Joey, sa mga nangangailangan. Boots, break muna tayo. Huwag ko kayong aalis, mga kaibigan. Babalik ko kami. Okay. Akalain nyo, last gap na natin ito, mga pare, kaya kailangan magpa-final statement. Pero before that, si General Goltiao, gusto niyang i-rebut. Meron kayong sinasabi niyo? Tumatanggap ba yung mga directors natin, provincial sa regional, sa LEDS, doon kanina sa bumper? Kanina lumabas dito sa preview na may mga figures na ipinalabas na tinatanggap ng mga PNP and other government officials. Hindi ko alam kung anong basihan yan. Pero si Chief PNP, General Arturo Lumibaw, umiikot
ngayon, sa totoo lang, nasa Visayas ngayon, umiikot siya sa lahat ng regions to emphasize his policies. Number one, yung no-take policy. Yung tanong kanina, tumatanggap, hindi tumatanggap ang ating mga regional and provincial commanders. Bakit ang yaman-yaman nila? Yung iba may mga business din. Business. This is a policy. At kung makahuli ng makaraid ang ating task force anti-illegal gambling, composed of CIDG, ng 3 times yung strike 3 policies, marirelieve yung commander. Okay. May comment din si Bart. Okay, go ahead. Okay, puro kasi implementasyon eh. Alam mo, sa tingin ko, hindi na masosolve ang wetting na yan. Dahil parang cancer na yan ang lipunan. Lalong-lalo na sa Pampanga, number 1 yan, di ba? So, wala na yan. Wala nang pag-asa. O, so Anong gagawin? I-legalize na lang, Bart? Ano ang solusyon mo? So, ang dapat dyan, reshuffle. Reshuffle lahat ng mga, alam mo yun, yung gobyerno. Kasi, since na cancer na yan, mahirap nang, wala nang lunas about that. So, ang gagawin, Bart? Mape-prevent natin. By means of good implementation of the law. Yun lang. Okay. Okay, let's hear from Butch. Una-una, gusto kong balikan yung sinabi ng aking kumparing si Bimbong, yung final statement sa Final statement statement, yes. natin. Okay. What is sin? What is vice is sin. Ang kasalanan po yan. Hindi po natin pwedeng gawing illegal yan. Kung immoral, kahit kailan, hindi pwede maging legal. Ang problema sa atin ngayon, yung atin pong kongreso, ginagawang legal ang immoral. Tapos, ang atin pong mga pananaw sa mga bagay na atin pong ginagawa ngayon ay masyado pong myopia. Ibig sabihin, makitid masyado ang ating mga pananaw. Limitado. We don't consider the next generation. We don't consider the overall situation. Yung mga anak po natin, ano pong mga values ang kalalakihan yan? Yung mga hanap buhay, pagpapayaman, anong klaseng pagpapayaman? Sa madalian ba o sa hard work? These are the things that we have to consider. Okay. Would you like to say something? Sige, baby. Final statement. Final statement. Ang masasabi ko lang, ang masakit dito, pag ang isang mahirap o pangkaraniwang mamamayan tumaya sa wedding, hinuhuli ng polis and they treat them like ordinary criminal. Ang sasabihin sa'yo ng gobyerno, dagdagan mo pa ng 7 na piso, magpunta ka sa bayan, tumaya ka sa loto. Legal na. Sa ganun, legal na. Okay na. Di ba masakit yun? Pupunta ka pa, mamamasay ka, 8 pesos, pipila ka. Piso lang ang katalo na sa kanila eh. Ba't naman nuhulihin mo ng parang busabos na yung ginagawa natin doon sa mga tao? Okay. Ayun. Grace? Thank you. Grace. Hindi po ako sumasang-ayon na wala nang pag-asa para labanan ang Huweteng. Kasi sa aking sariling experience noon sa paglaban ko sa 40-year dynasty sa Isabela, sinabi din nila na imposible yan, wala kang magagawa. But the fact that I am now here as governor is proof na kahit mahirap ang isang bagay, basta pagpatuloy nating lumaban ay magagawa natin. So sa laban sa Huweteng, kahit mahirap ituloy natin dahil kailanman hindi dapat magpatalo ang mabuti sa masama. Alright. Okay, Joey. Ihahambing ko ang taxation ng government. Tinawag pa natin sin taxes, no? Itong alak at sigarilyo. Masama yan. Di ba? Tinawag pa nga sin taxes. Pero andyan na yan, pagkukunan ng ikabubuhay ng Pilipino, pinagtatax natin ang mga naninigarilyo. Ganon din dapat ito, pananaw natin dito. No? Acceptable ng tao, andyan na hindi maalis sa tao, yun ang karagdagang kikitain ng gobyerno, parang ipamigay uli sa tao. Remember, sabi natin, demokrasya, this is government of the people, for the people, and by the people. And therefore, hilig ng tao yan, hindi natin maalis, sabi may cancer, pero hindi ako maniniwala na hindi na mapapabuti natin itong masama. So, in a form of legal, kasi ako ang filing the legalization. If the public will support me, that will pass. Natanggal ang presidente. So, sa mga ganito pong policy debate, kumbaga, at saka value judgment debate, so kinakailangan po nating intindihin ano yung mga naglalaban-laban ng mga konsepto dito na magiging beneficial, ano po, magiging practical po para sa lahat. Eh, sinasabi po dito ni Mr. Solis na yung mga syntaxes nga natin, ano, sa ating bisyo, ganyan, sigarilyo, alak, eh meron ngang tax. Eh, bakit hindi natin gawin sa gambling? Hindi naman porke meron tayong taxes na gustong i-implement, eh, we are for that. Ang sinasabi lang nila, since nandito ito,
And we might as well benefit from it instead na hayaan natin na magpatuloy sa underground. Although that is interesting mga kayuti, pero kinakailangan natin tingnan yung distinction naman ng bisyo at saka ng gambling in general. While both are quote-unquote immoral, not beneficial, ang scope naman po ng effect ng bisyo, ng individual na private bisyo is hindi totally the same with gambling. Kasi sa gambling, you are dealing with money, you are dealing with people's false hope or hope for that matter, of financial return. Hindi naman yan kapareha sa bisyo. Sa gambling, literally, kapag natalo ka, you will not get anything out of it. And dito sa kanilang panahon, home service, how much more sa ating panahon ngayon na kung saan lahat na halos ay merong smartphone, napakadaling pidutin, you will transfer your hard-earned money, papunta na naman sa pagsusugal mo mga ka-U3. Dalawang bagay po yan na hindi ako agree, mga bisyo, at itong pagsusugal, mga ka-U3. So, let's continue. Okay. Accepted ng tao. Okay. Eta. Sa akin, yung huweteng, no? Illegalize mo yan, hindi yan ang magiging solusyon sa problema. Mas malalim ang problema ng huweteng. Para sa akin, ang huweteng naging kasangkapan ng makapangyarihan para makontrol niya ang politika, ang kultura ng mga probinsya. At ito ang bahagi ng kriminalidad na nagpatuloy. Para sa mga mahihirap, naging opium ang huweteng. Binigyan sila ng parang swerte at pag-asa na hindi naman. Opium ang of the trabaho masses. dapat dangal. Dapat productive, may value added. Kaya para sa akin, dapat mamulat natin ang ating mga mamamayan na makapagbigay tayo ng trabaho, gobyerno tayo, pero yung trabahong yun ay productive at nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at ng lipunan. Weteng Okay. Congressman Crisostomo. Alam mo, ang masama, pare, at mabuti, it is relative. Depende sa pananaw mo. To some people, drinking is bad. Some people, drinking is good. Sa Bible, sinasabi lang, drink, it is good for your health. So, relative yan, masama, mabuti. Dito lang, makikita natin, hati. No? May sasabing nakakabuti, may nakakasabing nakakasama. Well, ako, sinasabi ko, ay masama ang mag-gambling because the law says. That is, yun ang batas natin ngayon. Pero kung hindi natin mapahinto, hindi natin mapatupad ang batas na hinihinto, and apparently hindi na mapatupad, dahilan administrasyon na yan, at apparently the people are supporting it. Kasi kahit illegal, kahit nakukulong, tumataya pa rin sila. Might as well legalize it and make the government, especially etong panahon na ito na hirap ang ating ekonomiya. Kung titignan mo, halos lahat ng industries bumababa. Where itong weteng na napakalaki ang income dyan, na siguro mapapakinabangan ng gobyerno, imbes na iilang tao ang makikinabang na nagko-control ng ating politika. Dahil mawawala yung nagko-control. Okay. What do you think? Well, alam ho ninyo, maganda ho yung Closing palitan na, ng opinion closing. ho dito. Pero mukhang may nakakalimutan ho tayo eh. Kaya bang sugpuin ito? Kaya po. All it takes would be the local official saying, Political walang will. weteng. At saka yung police just doing their jobs na hindi sila dapat tumanggap at hindi sila dapat magiging protector. This has been proven. Hindi na ho kung magbubuhat pa ng bangko. I did it in Pangasinan. For 2 years, I was governor. Si Governor Padaca. Kung ito po ang gagawin natin, wala ho yung mga kung ano-anong mga rationalization. Kasi sa akin ho, ang sukatan ho ng ating kakayahan bilang isang tao, isang bansa, United People, dito sa weteng. Kung ang weteng hindi ho natin kaya, ano ho ang kakayanin natin? Yan ho ang tanong ko sa inyo. Okay. Ako naman, mga mawit tayo. Okay ang mag-lottery, sabi ni Butch, okay ang mag-lottery. Ayan ho, that is a form of gambling. So you can go on from that gambling to other forms, poker, kung ano, sabong, etc., weteng. Ano exactly ang sama ng weteng? Ang sama ng weteng is not because the little people are betting, kasi napakaliliit yung binabet nila eh. It is because ang laki po ng kita ng weteng na hindi napupunta sa gobyerno sapagkat illegal yun. At because napakalaki ng kita ng itong mga weteng lords, kayang-kaya nilang bilhin yung mga gobernador, yung mga kongresista, yung mga polis, etc. At kayang-kaya nilang manipulate yung nangyayari sa ating politika. Hindi ba? Ang pinaka-big weteng lords ngayon ay mga politicians. Hindi ba? Bakit? Kasi nakikita nila ang pera. You know, what do you call it? It is a money machine. 30-40 billion pesos a year, mga mari at pare, that's bigger than PAGCOR. And that is not under the control of the government. That goes to the hoodlums at saka yung nagbibili ng tao. So, sabi ni Gov,
na doon sa kanya, sa Pangasinan, na sugpo niya. How many people do we have like him? At saka nung umalis siya, ano nangyari? Ano nangyari po sa Pangasinan? Hindi ba? There is not one single province in Luzon that does not have weteng. Hindi po ba? So what are we going to do? Papabayaan ba natin itong mga weteng lords na magbili ng kung sinong gusto nilang bilhin kesa police, kesa kongresista, etc. O i-regulate natin sila at i-monitor natin sila at kukuha tayo ng kailangan ng buwis. Please, sa akin, masama ang weteng. No question about it, all forms. But we have to find out what is the benefit of legalizing weteng versus keeping it there where all the weteng lords are enjoying themselves, laughing at us because they can control the whole Philippines. Gusto ba natin yan? Wag na lang. Hanggang sa susunod na Webes, mga pare, enjoy kayo dyan and lahat tayo magkapuso. Yan. Sa debate ho, sa susunod na Webes, lahat tayo kasali, mabuhay po kayo. Celebrity na hot. Okay mga kayuti, ang ganda nga palitan po ano. Pero yun nga, nagigets naman po natin yung both sides and mayroon naman pong kumbaga rationalization naman coming from pro sa wetting up dahil sinasabi nga nila and I think I've stressed it too many times sa atin pong pabibigay ng reaksyon na yung sa kanila being practical lang no, na imbes na sa mga politicians na pupunta, imbes na underground ito, mas mabuti na i-regulate na lang din natin. Pero there are a lot of questions there of course na posible pa na pag na-regulate natin. First, how can we be so sure na talagang na-allocate yung mga dapat na ma-allocate kung gagawing legal po yung weteng. Number 2, aren't we just keeping the same people in the same positions kung ganyan din ang mangyayari? Kasi how effective would that be if the government will regulate, not operate, will regulate these? Will this cause a big change as to it being a money-making machine for the politicians, something like that? Kasi makikita nyo parang cycle po siya, ano, na ang mga weteng lords, mga big na mga may kapital, ano po, sila lang din yung mga sumusuporta, di ba? Patronage politics nga, yung na-mention nga ni Eta Rosales. Sila lang din yung sumusuporta sa mga politicians and allegedly sa law enforcement. In doing so, they will not do their job. Hence, they'll just be encouraging this cycle to continue, mga ka-U3. And my perspective here, mga ka-U3, all boils down to political will. Mali yung ating perspective na dahil hindi naman natin kaya na sugpuin ito, we might as well just legalize it. I think that's the wrong perspective. Kung hindi natin kaya, wag nating hintuan, wag nating tigilan, di ba? Na yung mga evils ng ating society that we think should be stop or at least based on our society's morality, edi i-push natin, di ba? Edi wag tayong huminto, edi pagpatuloy natin suportahan na masugpo ito kasi that's the thinking of being a loser, no? Parang hopeless ng lahat. So, okay, wag na lang natin i-stop. I think that's the wrong perspective here, mga ka-U3. And I like for last point na lang yung sinabi ni Mr. Butch Belhica kanina na anong uri ng moralidad ang ipinapasa natin sa next generation. Kasi ganun po talaga, no? Ang mga consequences po ng ating political decisions, ng mga lawmakers natin, ito ay pinapasa natin at pinapaalam natin ano ang ating prioridad ng panahon na yon na ipapasa sa next generation. So anyway mga ka-U3, what do you think about this episode? Please watch this video over here. If you don't like this episode, may playlist din po tayo ng lahat ng GMA7 debates po. Please subscribe kung kayo po ay baguhan sa ating channel. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!